Since day one, itong administrasyon na ito, divert ng divert. Makikita nyo kahit sa campaign narrative ng Pangulo dinadivert niya. Ha? Kasi walang accomplishment na masabi. Hunger for power. It will divide the nation. Yung art of diversion, actually column ko yan bukas. Controlling the narrative ang titulo sa Manila Times, no? Doon binabalangkas ko lamang ano ba ang diversion or deviation, no? Ito ay paraan na ginagamit sa political communication kung saan dinedeflect mo. Ano ang dinedeflect? Naandyan ang oral arguments sa PhilHealth, naandyan ang parating na oral arguments at nag-utos na ang Korte Suprema tungkol sa GAA, naandyan ang oral arguments tungkol doon sa mga bloggers na nag-file sa Supreme Court. So, klarado na doon sa pagda-divert, naandyan yung bridge na nasira, naandyan yung pagtaas ng mga presyo, naandyan ang pagbagsak ng approval rating ng Pangulo doon sa last na survey. Survey ng WR numero, no? So makikita mo ang daming sunod. So paano namin papaltan yung naratibo? Kailangan namin makontrol yung naratibo. Mag-i-introduce ako ng isang bagay na makakalimutan ng lahat ng tao. At yan, yung bagay na ay tumakbo si Presidente Duterte sa Hong Kong. Alam nyo naman kung ano ang Hong Kong, parte yan ng China. Ganun kaagad ang implication, no? Walang nagsabi na kaya siya naandun dahil may rally ang PDP sa mga OFW at may pagpapasalamat. So lahat yun in-skirt. Tapos ang mga pictures pa, ang daming security, may mga Chinese-looking security. Talagang malisyoso ang pagkakalabas ng istorya. Tapos since wala silang masite na source, merong isang Hong Kong Daily, yung Standard, it's a foreign newspaper, na sinabi na he is here probably for the ICC, to avoid the ICC arrest. When it was just speculation at conjecture yung nangyari. So, kung titingnan po natin, mag-ingat tayo sa diversion. Kasi since day one, itong administrasyon na ito, divert ng divert. Makikita nyo kahit sa campaign narrative ng Pangulo dinadivert niya. Kasi walang accomplishment na masabi. Magda-divert ka kung gusto mong paltan yung naratibo o i-control mo yung naratibo para hindi puro masasama ang lumalabas at mabaling mo yung atensyon ng tao. So nabaling nga. Pero ang kagandahan na ito dahil sa social media, ang iba nag-check talaga, nagpunta sa Interpol, may red red card ba talagang binigay? Nagpunta sila sa website ng ICC, di ba? Sa website, pag may impending arrest, linalagay ka agad doon. So, tapos may mga ilang lawyers na bihasa sa international yung sa work sa ICC na nagsalita na maling-mali yung nangyari. So, in a matter of how many hours, just before the former president spoke in Hong Kong, yun na yung news sa Manila. So kung ikaw ay international media at nagtanong ka, ano ba nangyayari? Tumakbo daw sa Hong Kong. Wala ni isa from this PCO secretary to the undersecretary, no one was telling the truth, which was the president was there because there's a PDP rally in the OFW in Hong Kong. Why? Because absentee voting is about to roll out, di ba? So yung mga ganon hindi nasasabi kasi dinedeflect ka agad yung naratibo para
ang sumasama yung isa. Hindi natitingnan ngayon si Presidente Marcos at ang administrasyon na ito.